Ngayon po ay talakayin po natin ang tungkol sa heart attack. Alam po natin na si Jacqueline Jose, na nanay po ni Andy Engelman, siya po ay namatay. In-announce niya nung edad po na 60 nung March 2nd, 2024 dahil po sa heart attack. Iyan po ang sabi ni Andy Engelman, sabi sa press conference. Kaya ito pong heart attack na to ay tinatawag natin itong myocardial infarction. Ito pag yung bahagi ng heart muscle hindi nakakatanggap ng sapat na dugo. Ngayon, pagka hindi na ibalik yung blood flow doon, madadamage yung heart muscle. Ngayon, para marami po kayong matutuhan sa ganitong mga health topics po natin, pwede nyo po kung i-follow sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics. Ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Mag-subscribe din po kayo. I-follow, like, and share nyo din. No? Ating pong ituloy itong topic natin about heart attack. During heart attack, yung bara, usually sanhi ito ng plaque, nag-build up sa coronary artery. Pag na-cut off ang blood flow do sa section ng heart muscle, ay alam po natin, ang heart muscle natin, nangangailangan ito ng constant supply ng oxygen at nutrients at ito'y dinideliver ng dugo natin. Kapag ka po yung ating muscle hindi nakatanggap ng dugo at nutrients and oxygen, mamamatay ito. Kaya pag matagal na panahon ang blood flow blockage ay nagpatuloy, pwedeng magkaroon ng damage sa heart muscle at kaya kailangan po ng early intervention para ma-restore ang blood flow. Napakahalaga nito para maiwasan po yung damage sa puso. Kasi pag ang muscle po ay siya po nagpapump ng dugo throughout the body, kaya nakadepende ang ating katawan sa steady supply ng oxygen at nutrients, dinideliver sa daluyan ng dugo. Sa panahon po ng heart attack, yung bara sa ugat sa puso natin, coronary artery, may mga sections sa heart muscle mo na hindi nakakatanggap ng oxygen-rich blood. Pag matagal ito, ang heart muscle mamamatay, pwedeng magkaroon ng permanent damage, potentially heart failure na. Ang goal po ng treatment ay ma-restore ang blood flow agad-agad. Involve ito yung medication para matunaw yung blood clot o kaya yung angioplasty, binubuksan yung bara para with balloon, merong bypass surgery para mag-create ng bagong route for blood flow. I-maintain dapat ang healthy lifestyle na balanced diet, regular exercise, weight management, and stress control. Napakahalaga nito para ma-reduce po yung panganib sa heart attack. Yung healthy diet, i-focus natin sa unprocessed food. Mamili ka ng prutas at gulay, mga lean protein sources, limitahin yung saturated and unhealthy fats. Ito po yung nagko-contribute sa plaque, pwedeng mag-build up sa arteries, bawasan ng alat, excessive sodium, tumataas ang blood pressure, panganib din sa heart attack yon. Kontrolin dapat ang cholesterol level. Kailangan limitahin po yung mga processed food. Dapat ma-check lagi yung cholesterol level mo. Ang ating pong vitamin C, pampalakas ito ng immune system, pampatibay ito ng mga ugat, no? Napakahalaga ito sa proper function ng ating katawan para labanan sa infection na stimulate ang production ng white blood cells. Protektahan tayo para sa ganon, makadepensa o makalaban ng katawan sa mga mikrobyo, mapamuksang sakit. Kaya magaling po ang vitamin C, madaling gumaling ang sugat at nag-i-improve ito ng iron absorption. Ang vitamin C nag-absorption ng iron sa pagkain natin. Dahil importante yung iron sa production ng red blood cells. Samahan mo ng Super B complex na merong 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, B12. Ito yung mga supplement na napakahalaga po nito sa energy booster at tumutulong sa conversion ng food into energy
Pag kulang ka ng Super B complex, madali kang mapagod at mahapo. Kaya magandang combination po yung Super B complex at vitamin C. Pareho silang water-soluble vitamins. Take mo to 30 minutes before breakfast para the whole day meron tayong source of energy. Hindi tayo manghina, hindi tayo mahapo, lalo na kung busy tayo the whole day. Ang heart attack po, pag ang blood flow blockage, ang heart attack dumadating o nangyayari pag nagbara yung coronary artery, na-cut off ang blood supply sa heart muscle mo. Kung walang sufficient blood flow, ang heart muscle magkukulang ng oxygen at nutrients, pwede itong madamage at pwedeng ikamatay ng pasyente. Napakahalaga ng early action dahil po pagka matagal na-deprive ng blood and oxygen ng heart mo, madadamage yung heart muscle. Kaya kailangan ng early medical intervention para ma-restore ang blood flow, ma-minimize yung heart damage para ma-save din yung pasyente. Kailan ma-recognize mo yung warning sign po ng heart attack? Meron kang chest pain, meron kang pressure na parang so pinipiga yung dibdib mo at bigat-bigat ng dibdib mo, parang punong-puno. At meron kang pangapos ng hininga, shortness of breath, meron pain mula sa yung mga braso at panga, nasusuka ka at nagpapawis ka ng malamig. Kaya nga po, dapat magkaroon agad, kung sinususpect na nagkaroon ng heart attack, ay kailangan po tumawag ng emergency services immediately, 911 sa US. Pero dito sa Pilipinas, meron tayong sariling emergency service. Kaya po dapat wag kang mag-hesitate na mag-ask ng help para very safe at maligtas ang pasyente. Ang early diagnosis and treatment, nag-i-improve yung chances ng full recovery. Paalala mo na po sa atin sa lecithin. Ang lecithin po ay nagbe-breakdown ng fats at tumutulong, nag-i-improve ang cholesterol level at napiprevent yung heart disease. At isa rin po magandang pag-improve ng memory, learning and attention, and concentration. At pinoprotect ang ating brain mula sa damage. Ganon din yung ating calcium magnesium naman, nagpapalakas ng ating buto, nagpiprevent ng cramps. Ang calcium magnesium, ito po ay nakakatulong para ma-relax ang ating isip at katawan at madali tayong makatulog. At nare-regulate ang production ng melatonin. Ito yung hormone ng purpose ng sleep, no? Ganon din po tumutulong sa pag-control ng stress. Nagko-contribute ito. Alam po natin, ang stress nagko-contribute sa high blood pressure and inflammation. Kaya para ma-manage mo yung stress, dapat matuto ka ng relaxation technique, meditation, spend time in nature. Huwag kang manigarilyo. Isang major risk factor sa heart disease ang smoking. Mag-quit kang manigarilyo, isang best thing na magagawa mo sa puso mo. Dapat control ang blood pressure mo. Pagka mataas ang BP mo, pwedeng ma-damage yung heart at blood vessel. Dapat na monitor ang blood pressure mo at kailangan meron kang regular check-up. Bisitahin mo yung doktor mo, regular check-up para ma-monitor ang puso mo. Makareceive ka ng preventive care. Katulad halimbawa ng regular exercise, dapat meron kang 30 minutes moderate intensity exercise most day of the week. Activities tulad ng paglalakad, swimming, cycling, and dancing, nakakatulong sa kalusugan ng puso. Dahil po yung pag-exercise, nakakatulong para ma-manage mo yung weight mo, bababa ang BP mo, at nag-i-improve ang heart health mo. Ang weight management, ang regular exercise, nakaka-burn ng calories, nakapapa-maintain ng healthy weight mo. Dahil po yung obesity, yung sobrang taba, isang major risk factor sa heart disease. Ang exercise, merong crucial role sa weight management at nakatulong din po ito para bumaba ang BP mo. Kaya isang exercise tumutulong sa heart mo para mag-pump pa ng more blood with less effort. At bumababa ang blood pressure mo pag regular ang exercise mo. Lumalakas ang heart muscle mo. Inaalaw ito na mag-pump ng dugo more efficiently. Nag-i-improve yung blood circulation mo, na may maintain yung healthy cholesterol level mo, nagko-contribute sa better cardiovascular health kung meron kang regular exercise.
nasabi po natin ang weight management, being overweight or obese, mataas ang chance na magkaroon ka ng heart disease and heart attack. Dapat i-maintain mo yung weight mo through diet and exercise. At ito pong excess weight nga kasi, nagbibigay pasanin sa heart para magtrabaho siya ng harder para mag-pump ng dugo sa buong katawan. At nagiging dahilan din po ng heart enlargement at humihina ang heart muscle mo pag mataba ka. Ang obesity po, may kaugnayan sa high blood pressure, nagbibigay ito ng strain sa heart mo at blood vessel, nag-i-increase ang panganib sa heart attack and stroke, at nagko-contribute ito sa pagtaas ng cholesterol level. Kaya ngayon, pagka nagkaroon po ng build-up ng mga plaque dahil sa cholesterol, kumikipot po yung passage ng dugo at restricted ang blood flow sa heart mo. At pag mataba ka, nagkakaroon ka ng low-grade inflammation throughout the body. Ang inflammation, nakakadamage sa blood vessel, nagko-contribute sa development ng heart disease. Ganon din po, pag mataba ka, mataas ang chance magka-diabetes ka. Alam po natin ang diabetes, pag mataas ang sugar mo, nadadamage yung blood vessel at nerve mo, nag-i-increase sa panganib sa heart problem. Kaya mag-take po kayo ng lecithin, maganda po ito para bumaba ang cholesterol mo, mag-i-improve din po yung memory mo, maiwasan natin ang Alzheimer disease, maprotektahan ang heart mo para hindi ma-damage dahil bababa nga ang cholesterol mo. Yan po ang mga supplement na dapat mong gawin para manatili. Bukod po dun sa prescribed medicine ng doktor mo, dapat meron ka mga supplement para sa ganon, maiwasan po natin ang kamatayan ng maaga. Kaya nga po yung tulog, napakahalaga kasi pag nakakatulog ka ng tamang oras, ito po'y maganda sa cardiovascular health mo. Kaya dapat po natin maalagaan ang heart muscle natin. Importante, meron tayo agad medical attention kung sinususpect mong candidate ka sa heart attack, kailangan po ay namomonitor ka ng doktor mo. Meron po tayong oil, yung crystal oil na nabibili sa patnubay sa kalusugan. Ito po'y concentrated plant extract. Ako po ginagawa ko pag masaktan tuhod ko, anumang masakit na parte ng katawan ko, hinahaplas ko yan. Sa arthritis, muscular pain, mga shoulder pain, nag-improve din ito ng sleep quality. Nare-relieve yung headache, saka hilo, at pag inamoy mo, amuyin mo siyang ganun, bawa, magpataka sa kamay mo, tapos itukop mo ganun, amuyin mo, nakakalis ng hilo at bara ng ilong mo. Nakiklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Kaya maganda po itong pangkalmante sa digestive system, ma-relieve yung kabag, yung bloating and stomach cramps, nakaka-relieve ng nausea and vomiting. Di ka rin kakagatin ng lamok, tanggal lang kate pag kinagat ka ng lamok, no? At ang ating pong activated charcoal naman, ito'y ginagamit na for centuries for its medical properties. Meron siyang antibacterial properties, at pumapatay ng mga bakterya sa bituka, nakakatulong para ma-reduce ang inflammation sa bituka. Nag-i-improve ang yung kabag, na food poison ka, bloated lagi ang tiyan mo, sinisikmura kang, asim ng sikmura mo, nag-absorb yung charcoal ng gas at toxin sa bituka. Maganda ito sa bad breath dahil nare-reduce ang bad breath pag nag-inom ka ng activated charcoal, dahil ina-absorb ng activated charcoal yung bacteria toxin sa bibig mo. Inulit ko po, huwag kang manigarilyo, isang risk factor sa heart disease yan. Mag-quit kang manigarilyo, is ang best thing to do for your health. Para kontrolin mo yung blood pressure mo, regular monitor ng BP mo. Dapat kung meron po kayong maintenance, huwag mong titigil yan. Dapat huwag kang normal na yung BP ko, hindi na ako iinom, ganon. Bawal po yon. Yung regular check-up, pagbisita sa doktor nyo, monitor mo yung health, yung heart mo, identify mo risk factor. Kailangan po ay ma-reduce ang heart attack, magpo-promote ng cardiovascular health, alalahanin po natin na ang puso natin napakahalaga. Dapat i-save natin ang ating puso
ang long-term damage ng heart, ito'y nakakapanghina ng katawan. Okay, kung kayo po ay may mga problema regarding sa health po ninyo, maganda po yung omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid, ito'y supplement na nag-aalis ng bara ng puso. Ang omega-3 fatty acid din, nag-aalis ito ng blood clot, no? Gumaganda ang daloy ng dugo para kung meron kang heart problem. Magandang supplement po, bukod dun sa prescribed medicine ng doktor mo, uminom po kayo ng omega-3 fatty acid. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan at address at saka yung cell number ninyo kung nais nyo pong magpa-deliver. Ito po ay pinapa-deliver ko sa LBC at i-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Ngayon po dadako tayo sa ating food for thought, Psalms 34 verse 17. Tumutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at ililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Yan napakahalaga po na lumalapit tayo sa Diyos. Kasi pag lumalapit po tayo sa Diyos, lalo na kung tayo matuwid, we are righteous, ililigtas tayo sa lahat ng problema natin. Malapit ang Panginoon sa mga bagbag na puso at tinutulungan niya nawawala ng pag-asa. Maraming paghihirap ang mga matuwid, ngunit ililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Alam niyo po ba, napakahalaga na meron tayong Diyos, the presence of God, we are safe, no? Kaya kung nais po natin magkaroon po ng kaligtasan sa lahat, mga problema, personal, social, mental, napakadali lang po ang ating pong pagiging Kristiyano. Pagtawag sa Panginoon, sabi niya, malapit ang Diyos sa may bagbag na puso. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.